Ang akala mo ba, porket naghihirap ka, may karapatan ka ng magnakaw? Ang dumi ng kamay mo, Marites, kasing dumi ng pagkatao mo. Ang mga salitang yon ni Don Ernesto ay hindi isinigaw, ngunit ang hagupit nito ay mas masakit pa sa anumang sampal. Binitiwan niya ang mga katagang iyon ng may malamig na diin, sapat upang patigilin ang ingay ng buong Navotas Fishport. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Marites Delgado. Ang bilaw ng isda na kanina'y yakap-yakap niya ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at tumapon sa maputik na semento, ngunit hindi na niya iyon naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagbara ng hangin sa kanyang lalamunan, tila may invisible na kamay na sumasakal sa kanya, pumipigil sa anumang paliwanag na nais kumawala sa kanyang bibig. Nakatayo sa harap niya si Don Ernesto, ang may-ari ng pinakamalaking fleet ng bangka sa Pantalan. Suot nito ang puting polo na walang bahid ng dumi, isang matalim na kontraste sa putik, at lansa na bumabalot sa paligid. Sa paanan ni Marites, kumikinang ang isang gintong relo, ang bagay na idinidikdik sa kanya bilang ebidensya ng isang kasalanan hindi niya ginawa. Ang init ng tanghaling tapat ay humalo sa nanlalamig na pawis ni Marites. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Bakit? Bakit nangyayari ito? Kanina lamang ay nag-iisip siya kung paano pagkakasyahin ang kikitain sa pagtatastas ng lambat para sa gamot ni Eli. At ngayon, ang buong pagkatao niya ay niyuyurakan sa harap ng mga taong araw-araw niyang nakakasalamuha. Sir Ernesto, hindi po. Paos na bulong ni Marites, ang kanyang tuhod ay nanginginig sa takot at kahihiyan. Hindi ko po magagawa yan. Kilala niyo po ako. Kilala kita? Ngumisi si Don Ernesto, isang ngising puno ng panghahamak. Ang kilala ko lang ay ang mga taong tapat. At ikaw? Isa kang basahan na pilit nagkukunwaring malinis. Lumingon si Marites sa paligid, naghahanap ng kakampi. Ang mga mata ng mga kargador, tindera, at kapwa niya manggagawa ay nakatuon sa kanya. May mga matang puno ng awa, ngunit mas marami ang puno ng paghuhusga. Ang bulungan ng mga tao ay parang ugong ng mga langaw na nagpipista sa bulok na karne. Narinig niya ang pagbubulungan, ang salitang magnanakaw ay paulit-ulit na tinutusok ang kanyang pandinig. Mula sa likuran ni Don Ernesto, lumabas si Aling Glo, ang kumarin niya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng susi ng kanyang maliit na kwarto kapag wala siya. Ang babaeng kasalo niya sa kape at pandesal tuwing umaga. Glo, tawag ni Marites. Umaasang sasabihin nito ang totoo. Ngunit yumuko si Aling Glo. Iniiwasan ang kanyang tingin habang pinipiga ang panyo sa mga mata nito, mga luhang halatang pilit. Sorry, Mare, ang garalgal na sabi ni Glo. Sapat lang para marinig ng lahat. Nakita kasi kitang dinampot yung relo sa mesa ni Sir kanina nung naghahatid ka ng kape. Akala ko isa sa uli mo. Yun pala ibinulsa mo. Pasensya na. Ayaw ko lang madamay. Ang mundo ni Marites ay tuluyan ng gumuho. Ang pagtataksil ng kaibigan ay higit na masakit kaysa sa galit ng isang makapangyarihang kaaway. Naramdaman ni Marites ang pangingilid ng luha, hindi dahil sa takot sa kulungan, kundi dahil sa sakit ng puso na parang hiniwa ng pira-piraso. Ang babaeng tinuring niyang kapatid ay ipinagpalit siya para sa ano? Sa pabor? Sa pera? Sa gitna ng kanyang pagkahilo, nahagip ng kanyang mata ang isang pamilyar na bulto sa gilid ng pulutong. Si Rafael. Si Rafael na laging tahimik. Si Rafael na nagbubuhat ng mabibigat na banyera pero laging may nakatagong ngiti para sa kanya. Si Rafael na noong isang gabi ay binuhat ang anak niyang si Eli noong inaapoy ito ng lagnat. Tumakbo sa ilalim ng ulan para dalhin sila sa klinik. Siya ang natitirang pag-asa ni Marites. Alam ni Rafael na hindi siya ganitong klaseng tao. Alam ni Rafael ang puso niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata.
Sa isang saglit, umasa si Marites na lalapit ito na ipagtatanggol siya nito gaya ng palagi nitong ginagawa. Gusto niyang tumakbo sa likod ng malapad na balikat nito para magtago mula sa malulupit na mata ng mundo. Humakbang si Rafael pasulong. Ang mga tao ay kusang humawi, nagbibigay daan sa kanyang matikas na anyo, kahit pasuot niya ay simpleng sando at maong nakupas. Rafael, bulong ni Marites, ang pangalan ay parang dasal sa kanyang mga labi. Tumigil si Rafael ilang metro ang layo sa kanya. Tinitigan siya nito. Ngunit sa halip na init at pag-aalala, ang nakita ni Marites sa mga mata ng lalaki ay isang nagyeyelong kawalan. Walang awa, walang pagkilala. Para bang isa lamang siyang estranghero o mas masahol pa, isang dumi sa kanyang sapatos. "Huwag mo akong tingnan ng ganyan," ang malamig na sabi ni Rafael. Ang boses nito ay parang bakal na humampas sa dibdib ni Marites. "Wala akong pakialam sa mga magnanakaw. Kung may ginawa kang mali, panagutan mo. Huwag kang mandamay ng ibang tao." Pagkatapos, tumalikod si Rafael. Ang sandaling iyon ang tumapos sa anumang pag-asa na natitira sa puso ni Marites. Ang tunog ng mga yapak ni Rafael na palayo ay mas maingay pa sa bulungan ng buong palengke. Ang likod na dati naging sandalan niya ay naging pader na ngayon ay naghihiwalay sa kanila. Hindi nakita ni Marites at ng sino man sa mga naroon ang mahigpit na pagkakakuyom ng kamao ni Rafael habang naglalakad siya palayo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa halos dumugo ito. Pinipigilan ang sarili na lumingon, pinipigilan ang sarili na sumugod at basagin ang mukha ni Don Ernesto. Kinailangan niyang lunukin ang abdo ng sarili niyang mga salita para manatiling buhay ang misyon niya kahit pa ang kapalit nito ay ang pagkadurog ng babaeng lihim niyang minamahal. Naiwan si Marites na mag-isa sa gitna ng hukuman ng lansangan. Si Don Ernesto ay lumapit ng bahagya. Inilapit ang mukha kay Marites na parang isang ahas na handa ng manuklaw. "Nakita mo na," bulong ni Ernesto na siya lang ang makakarinig. "Kahit ang hero mo, diring-diri sa'yo. Ganyan talaga. Kapag mahirap ka, Marites, wala kang halaga." Tumayo ng tuwid si Ernesto at nagsalita ng malakas para marinig ng lahat. "Dahil mabait ako, hindi na kita ipakukulong. Pero mula ngayon, tanggal ka na. At sisiguraduhin kong wala ni isang magbibigay ng trabaho sa'yo dito sa Nabotas. Layas." Ang utos na yon ay umalingaw-ngaw sa buong pantalan. Dahan-dahang yumuko si Marites. Inakala ng lahat na siya ay susuko na siya ay iiyak at magmamakaawa sa paanan ng Don. Ngunit hindi. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinakakalma ang nanginginig na kalamnan ng kanyang puso. Naalala niya si Eli, ang anak niyang naghihintay sa bahay. Kung bibigay siya ngayon, kung hahayaan niyang tapakan siya ng tuluyan, ano na ang matitira para sa anak niya? Sa kabila ng panghihina, dahan-dahang pinulot ni Marites ang gintong relo mula sa putikan. Pinunasan niya ito gamit ang dulo ng kanyang lumang damit hanggang sa mawala ang dumi. Pagkatapos, marahan niya itong ipinatong sa maliit na mesa sa tabi ni Don Ernesto. Walang kalampag, walang dahas, isang galaw na puno ng dignidad. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata, bagamat namamaga sa pinigilang iyak, ay may ningas na hindi kayang patayin ng sinuman. "Sir Ernesto," ang boses ni Marites ay mahina, ngunit buo. "Hindi po sa akin to. Isinasauli ko dahil hindi ko ugaling kumuha ng hindi akin. Mahirap lang po ako, opo. Minsan wala kaming makain, opo. Pero ang dangal ko, hindi niyo po yan mabibili at lalong hindi niyo yan pwedeng nakawin sa akin." Tinitigan niya si Aling Glo na mabilis na nag-iwas ng tingin. Tinitigan niya ang likod ni Rafael na papalayo na sa di kalayuan. "Maaring tanggalan niyo ako ng trabaho." Patuloy ni Marites, ang bawat salita ay may bigat ng isang panata.
Pero hindi niyo ako matatanggalan ng karapatang maging ina na may malinis na budhi sa harap ng anak niya. Tinalikuran niya si Don Ernesto bago pa man ito makasagot. Naglakad si Marites palayo. Bit-bit ang kanyang mga gamit na nakasilid sa isang bayong. Bawat hakbang ay mabigat. Tila hinihila siya ng lupa pababa. Ngunit pinilit niyang ituwid ang kanyang likod. Ang langit sa itaas ay nagsimulang magdilim. Ang makapal na ulap ay tumakip sa araw. At ang hangin ay naging malamig at maamoy lupa. Nagbabadya ang isang malakas na bagyo. Habang naglalakad siya pauwi sa masikip na eskinita, naramdaman ni Marites ang unang patak ng ulan sa kanyang pisngi. Kasabay nito, ang unang luhang kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng kumawala. Napahawak siya sa kanyang dibdib kung saan ang sakit ay pisikal at totoo. Wala na siyang trabaho, wala na siyang kaibigan, at ang lalaking akala niya'y kakampi ay tinalikuran siya. Paano na si Ellie? Paano na sila bukas? Sa di kalayuan, ang dagundong ng kulog ay sumagot sa kanyang mga tanong. Tila isang babala na ang unos na darating ay hindi lamang ulan at hangin, kundi isang pagsubok na pipiga sa natitira pa niyang lakas. Ang balita sa Navotas ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa apoy at mas nakakapaso kung dumapos sa balat. Para kay Marites, ang bawat kanto at eskinita na dati ay pamilyar na tahanan ay naging isang madilim na gubat na puno ng matatalim na mata. Sinubukan niyang lumapit sa karinderya ni Aling Miling, isang matandang suki na ilang taon na niyang tinutulungan sa pagbabalat ng bawang tuwing madaling araw. Ngunit hindi pa man siya nakakatapak sa pintuan, sinalubong na siya ng malamig na titig ng matanda. Ang kamay nito ay mabilis na nagtaboy sa hangin. Tila ba si Marites ay isang langaw na may dalang sakit? Walang salitang lumabas, ngunit ang kalabog ng pagsasara ng pinto sa kanyang mukha ay sapat na upang durug-durugin ang natitira niyang pag-asa. Sa kabilang tindahan, ang mga dating bumabati sa kanya ay biglang naging abala sa pag-aayos ng paninda, tatalikod at magbubulungan sa sandaling dumaan siya. Ang semento ng kalsada ay tila bumubulong ng salitang magnanakaw sa bawat hakbang ng kanyang tsinelas. Umuwi si Marites na ang tanging dala ay ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ang kanyang mga kamay ay walang bitbit na pagkain, walang perang pambili ng bigas. Ang sikmura niya ay kumakalam, ngunit ang gutom na yon ay walang-wala kumpara sa gutom niya sa katarungan at pangunawa. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang maliit na kwarto, naabutan niya ang katahimikan na binasag lamang ng mahina at pigil na daing. Sa sulok, nakaupo si Eli, ang kanyang 8 taong gulang na anak. Nakatalikod ito, pilit na tinatakpan ang mukha gamit ang braso. Ellie? Tawag ni Marites, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Dahan-dahang humarap ang bata. Sa sandaling iyon, parang piniga ang puso ni Marites at pinatulo ang lahat ng dugo nito. Ang kanang pisngi ni Eli ay may malaking pasa na kulay ube at asul, at ang gilid ng labi nito ay may natuyong dugo. Ang uniforme nitong puti ay gusot-gusot at may mantsa ng putik. Napaluhod si Marites at niyakap ang anak. Anak, anong nangyari? Sinong may gawa nito sa'yo? Hindi agad sumagot si Eli. Naramdaman ni Marites ang panginginig ng maliit na katawan nito sa kanyang yakap. Sabi kasi nila, magnanakaw daw ang nanay ko. Hikbi ni Eli. Ang bawat salita ay parang punyal sa dibdib ni Marites. Sabi nila, galing sa nakaw ang kinakain natin. Sinuntok ko si Buboy, Nay, kasi hindi naman totoo yun, di ba? Mabait ang nanay ko. Ang mga luha ni Marites ay pumatak sa buhok ng anak. Ang sakit ng sarili niyang kahihiyan ay kaya niyang tiisin. Ngunit ang makitang nasasaktan ng anak dahil sa kanya ay isang uri ng impyerno na hindi niya kayang ilarawan.
Ito ang pinakamasakit na uri ng parusa, ang madamay ang walang malay. Tumayo si Marites at hinalungkat ang maliit na lata kung saan niya itinatago ang kanilang huling ipon. Ilang pirasong barya na lang ang laman nito. Sapat na sana ito para sa kalahating kilo ng bigas at isang itlog. Pero tiningnan niya ang namamaga at nanginginit na pisngi ni Ili. Lumabas siya saglit at bumalik na may dalang maliit na bote ng gamot at bulak. Ang hapunan ay maghihintay. Ang sugat ng kanyang anak ay hindi. Habang dahan-dahan niyang nililinis ang sugat sa mukha ni Ili, hindi maiwasan ni Marites na mapaluha. Ang amoy ng alkohol ay humalo sa amoy ng luma at masikip na kwarto. Bawat dampi ng bulak ay ginagawa niya ng may ibayong pag-iingat. Tila ba ang mukha ng anak ay gawa sa pinakamarupok na porselana? Masakit ba, nak? Tanong niya ng mahina. Umiling si Eli kahit napapapikit ito sa hapdi. Pagkatapos, ang maliit na kamay ng bata ay umangat at dahan-dahang pinunasan ang luha sa pisngi ng kanyang ina. Ang palad nito ay magaspang, bakas ng paglalaro sa lansangan, ngunit ang haplos nito ay mas malambot pa sa sda. Huwag ka nang umiyak. Nay, bulong ni Eli. Ang boses ay nagpipilit maging matapang. Paglaki ko, magtatrabaho ako. Bibilin ko yung buong benkang, tapos papalayasin natin yung mga nang-away sa'yo. Napangiti si Marites sa gitna ng kanyang iyak. Hinawakan niya ang kamay ng anak at hinalikan ito. Kahit hindi mo bilhin ang pantalan, anak, basta lumaki kang mabuti at marangal, yun lang ang yaman na gusto ko. Nang makatulog si Eli dahil sa pagod, nanatiling gising si Marites. Ang tiyan niya ay kumukulog at alam niyang gutom din ang anak bago ito nakatulog. Wala silang naisubong kahit kanin. Nakaupo siya sa dilim, nakatitig sa kawalan, nagdadasal sa Diyos na sana ay matapos na ang bangungot na ito. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig niya ang mahinang kaluskos sa labas ng pinto. Hindi ito katok. Ito ay tunog ng isang bagay na maingat na ibinaba sa sahig. Kinabahan si Marites. Baka mga tauhan ni Don Ernesto na nambabato ng basura? O baka mga kapitbahay na gusto silang palayasin? Hinintay niyang mawala ang tunog ng mga yapak bago siya naglakas loob na buksan ng kaunti ang pinto. Sa madilim na pasilyo, walang tao. Ngunit sa tapat ng kanilang pintuan, may isang puting supot na plastik. Kinuha ito ni Marites at mabilis na isinara ang pinto. Nang buksan niya ito sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng bumbilya, bumungad sa kanya ang laman. 2 kilong bigas at ilang pirasong tuyo. Sa ilalim nito, may isang maliit na piraso ng papel na lukot. Binasa niya ang nakasulat. Ang mga letra ay parang isinulat ng kamay na nagmamadali o sadyang iniba ang sulat para hindi makilala. Mag-ingat ka. 2 salita. Walang pangalan. Walang paliwanag. Nais sana itong itapon ni Marites. Ang pride niya ay sumisigaw na baka galing ito sa awa o baka galing sa isang taong gustong manumbat balang araw. Baka galing ito kay Rafael, hindi. Ang Rafael na nakita niya kanina ay walang pakialam. Imposible. Tiningnan niya ang natutulog na si Ellie. Ang pride ay pagkain ng mayayaman. Ang mahihirap ay kailangang lunukin ito para mabuhay. Mabigat man sa loob, dinala ni Marites ang bigas sa kusina. Bukas, kakain ang anak niya. Iyon lang ang mahalaga. Hindi dinalaw ng antok si Marites. Ang babala sa papel ay gumugulo sa isip niya. Mag-ingat ka. Bakit? May mas masama pa bang mangyayari kaysa sa mawalan ng dangal at trabaho? Dahil sa hindi mapakali, lumabas muli si Marites para siguraduhing nakakandado ng maayos ang pinto ng gate sa labas. Madilim ang gabi. Ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap bagyo. Sa dulo ng eskinita, kung saan ang ilaw ng poste ay pundido, may naaninag siyang 2 anino. Ang isa ay malaking lalaki, nakasuot ng itim na jacket, isa sa mga kilalang bata ni Don Ernesto.
Ang kausap nito ay isang babaeng pamilyar, ang hugis ng katawan. Nanlaki ang mga mata ni Marites nang tamaan ng kaunting liwanag mula sa dumaang tricycle ang mukha ng babae. Si Aling Glo, may inabot na makapal na sobre ang lalaki kay Glo. Kitang-kita ni Marites kung paano mabilis na sinilip ni Glo ang laman ng sobre at ang ngiti sa labi nito ay nakakapangilabot. Iyon ay ang ngiti ng kasakiman, ngiti ng isang taong nagbenta ng kaluluwa. Siguraduhin mong hindi na siya makakabangon. Narinig ni Marites na sabi ng lalaki, ang boses ay dala ng hangin. Wala kang aalalahanin, sagot ni Glo habang isinisiksik ang sobre sa kanyang dibdib. Ako ang bahala. Walang maniniwala sa kanya. Napatakip ng bibig si Marites para pigilan ang hiyaw na nais kumawala. Ang panginginig ng kanyang tuhod ay hindi na dahil sa gutom, kundi sa takot at galit. Ang pagtataksil ay hindi isang aksidente o takot lang. Ito ay planado. Ito ay binayaran. At ang kaibigang kasalo niya sa hirap at ginhawa ang siyang humukay ng kanyang libingan kapalit ng pera. Dahan-dahan, umatras si Marites pabalik sa dilim ng kanyang kwarto habang ang unang malakas na kulog ay gumuhit sa langit. Tila hudyat na ang tunay na bagyo ay hindi pa dumarating. Ang bagyo ay nagsisimula pa lang. Ang sumunod na umaga ay dinala ni Marites ang bigat ng katotohanang nasaksihan niya kagabi. Ang imahe ni Aling Glo na tinatanggap ang sobre ng pera ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Tila isang sirang plaka na nagpapaalala sa kanya kung gaano kamura ang halaga ng pagkakaibigan sa nabutas. Naabutan niya si Aling Glo sa tabi ng poso, masayang nagkukusot ng mga labada habang nakikipagkwentuhan sa ibang mga kapitbahay. Ang tawa nito ay matinis, tila walang bahid ng konsensya. Hindi nakapagpigil si Marites. Ang galit na kanina pa kumukulo sa kanyang dibdib ay nagtulak sa kanya upang lumapit. Glo, tawag niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng diin. Tumigil si Aling Glo sa pagkukusot. Dahan-dahan itong lumingon at ang nangiti sa mga labi nito ay unti-unting napalitan ng isang mapang-asar na ekspresyon. "Oh Mare, nandito ka pala. Akala ko, nagtatago ka na sa hiya." "Alam ko ang ginawa mo." Diretso ang tingin ni Marites sa mga mata nito. "Nakita kita kagabi. Nakita ko ang sobrang inabot sa'yo ng tauhan ni Don Ernesto. Magkano, Glo? Magkano ang kapalit ng pagsira mo sa buhay namin ng anak ko?" Sa halip na matakot o mahiya, biglang tumayo si Aling Glo at ipinamewang ang mabula nitong mga kamay. Lumakas ang boses nito, sadyang pinalalakas para marinig ng mga usisero sa paligid. "Aba, at ikaw pa ang may ganang manugod dito?" Sigaw ni Glo. Ang mga mata ay nanlalaki sa huwad na gulat. "Mga kapitbahay, pakinggan niyo to. Siya na nga ang nagnakaw, siya pa ang naninisi. Baka kaya ka nagagalit kasi hindi ka na makakapagnakaw ulit. Huwag mo akong idamay sa mga delusyon mo dahil sa gutom." Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulungan. Ang mga mata nila ay muling tumusok kay Marites na parang libo-libong karayom. Ang katotohanan ay walang laban sa ingay ng isang magaling na sinungaling. Napayuko na lamang si Marites. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang duster. Wala siyang laban sa dila ni Glo. Tinalikuran niya ang ingay, bitbit ang panibagong sugat sa kanyang puso. Nang gabing iyon, habang naglalakad pauwi si Marites mula sa paghahanap ng mapapasukang labandera, naramdaman niya ang panganib sa hangin. Madilim ang eskinita. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa malayong poste ng kuryente na aandap-andap. Mula sa dilim, isang lalaking amoy alak ang humarang sa kanyang dadaanan. Ang mga mata nito ay mapula at malagkit kung makatingin. "Hi, Marites!" Garalgal na bati ng lalaki, isang mangingisdang kilala sa pagiging basagulero. "Balita ko, wala ka ng trabaho? Baka gusto mong kumita? Madali lang naman akong kausap."
Humakbang ito palapit. Akmang hahawakan ng braso ni Marites. Mabilis na umatras si Marites. Ang takot ay bumara sa kanyang lalamunan. "Huwag mo akong hawakan, sisigaw ako." "Wala namang makakarinig sa'yo dito," ngisi ng lalaki. Akmang tatakbo si Marites nang biglang may humigit sa kanya. Hindi ang lalaki, kundi isang puwersang hindi niya nakita. Sa isang iglap, may isang anino na mabilis na dumaan sa kanyang harapan. Narinig na lamang niya ang tunog ng katawang bumagsak sa lupa ng malakas. Kasunod ang daing ng sakit mula sa mangingisda. Sa dilim, nakatayo ang isang bulto. Hindi nakita ni Marites ang mukha nito dahil sa suot na sombrero na nakatabing. Ngunit pamilyar ang tindig nito. Ang lalaking misteryoso ay mabilis na kumilos. Hinawakan ang kwelyo ng mangingisda at ibinulong dito ang isang babala na tanging silang dalawa lang ang nakarinig. Ngunit ang diin ng bawat salita ay sapat na para manginig ang lasing. Subukan mong lapitan ulit siya. Ang boses ay mababa, parang ungol ng isang nasugatang hayop, at hindi na sisikat ang araw para sa'yo. Dahil sa takot at pagkabigla, tumakbo si Marites pawi. Hindi niya nilingon kung sino ang nagligtas sa kanya. Ang nasa isip lang niya ay makarating sa kanyang anak. Sa kabilang banda ng eskinita, nanatili si Rafael sa dilim. Pinanood niya ang pagtakbo ni Marites hanggang sa makapasok ito sa ligtas na pinto ng kanilang bahay. Hinihingal si Rafael. Ang kanyang kamao ay nanginginig hindi sa pagod, kundi sa pinaghalong galit at pagpipigil. Gusto niyang habulin si Marites. Gusto niyang yakapin ito at sabihing ligtas na ito. Pero hindi pwede. Ang bawat hakbang niya palapit ay isang hakbang din ni Marites palapit sa panganib na dala ni Ernesto. "Patawad," bulong ni Rafael sa hangin. "Hanggang sa dilim lang kita pwedeng bantayan." Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos sa pagpaparusa kay Marites. Ilang oras pa lang ang nakalilipas nang makauwi siya, isang marahang katok ang gumising sa diwa niya. Nang buksan niya ang pinto, hindi si Rafael o ang landlord ang naroon, si Don Ernesto. Pumasok ito nang walang pasabi. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay agad na sumakop sa maliit at maasim na kwarto, isang insulto sa kahirapan ni na Marites. "Sir Ernesto?" Napaatras si Marites hanggang sa tumama ang likod niya sa lababo. "Anong ginagawa niyo dito? Matutulog na po kami." "Huwag kang mag-alala. Hindi ako magtatagal." Ngumiti si Ernesto. Inilibot ang tingin sa sira-sirang dingding. "Gusto ko lang makita kung paano ka nabubuhay. Nakakaawa. Isang magandang babaeng tulad mo, nabubuhay sa ganitong lugar?" Lumapit si Ernesto. Hinawakan nito ang isang hibla ng buhok ni Marites. Mabilis na umiwas si Marites. Ang pandidiri ay gumuhit sa kanyang mukha. "Huwag niyo akong bastusin," matigas na sabi ni Marites. "Bastusin? Tinutulungan kita, Marites," bulong ni Ernesto. Ang boses ay parang ahas na gumagapang. "Isang salita ko lang, burado na ang utang mo. Magkakaroon ka ng trabaho. Makakapag-aral ang anak mo sa magandang eskwelahan. Ang kailangan mo lang gawin ay maging mabait sa akin." Naintindihan ni Marites ang ibig nitong sabihin. Ang alok ay hindi tulong. Ito ay isang kadena. Gusto siyang gawing parausan ng matandang ito, kapalit ng kaginhawaan. Sa takot at desperasyon, nahagip ng kamay ni Marites ang kutsilyong panghiwa ng isda sa tabi ng lababo. Itinutok niya ito kay Ernesto. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas. "Lumabas ka." Ang boses ni Marites ay halos pabulong na, pero puno ng panganib. "Lumabas ka bago ko makalimutan na tao ka." Tinitigan siya ni Ernesto. Walang takot sa mata ng matanda, kundi aliw. Tila natutuwa pa ito na lumalaban ang kanyang biktima. Matapang. Tumango si Ernesto habang dahan-dahang umaatras papunta sa pinto. "Gusto ko yan. Pero tingnan natin kung hanggang saan aabot ang tapang mo kapag wala na kayong masisilungan." Umalis si Ernesto
na may halakhak na naiwan sa hangin. Bumagsak si Marites sa sahig, nabitiwan ng kutsilyo. Niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang kalamnan. Akala niya ay tapos na. Akala niya ay nalampasan na niya ang gabing iyon. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, isang malakas na katok ang yumanig sa kanilang pinto. Si Aling Nena, ang may-ari ng paupahan, ay nakatayo doon. Hindi ito makatingin ng diretso kay Marites. Marites, simula ng ginang, halatang napipilitan. Kailangan niyo nang umalis. Po, Aling Nena, gabi na. At bayad kami hanggang katapusan. Pakiusap ni Marites. Pasensya na. Inabot ni Aling Nena ang bayong na naglalaman ng ilang gamit na naiwan sa labas. Utos mula sa itaas. Ayokong madamay ang pamilya ko, Marites. Alam mo naman kung sino ang kalaban mo. Kailangan nyo nang umalis ngayon din. Sa likod ni Marites, nagising si Ili dahil sa ingay. Kinukusot nito ang mata. Nay, saan tayo pupunta? Tumingin si Marites sa anak. Pagkatapos ay sa madilim na kalsada sa labas. Walang matutuluyan. Walang pera. Walang kakampi. Ang banta ni Ernesto ay nagkatotoo agad. Hinawakan niya ang kamay ni Eli ng mahigpit. Huwag kang matakot, anak. Basta magkasama tayo. Lumabas sila sa gabing iyon. Tinatahak ang daan patungo sa kawalan. Habang sa malayo, si Rafael ay nakatanaw mula sa bintana ng kanyang tinutuluyan. Ang kamao ay muling dumugo sa diin ng kanyang pagkukuyom. Saksi sa panibagong inhustisyang hindi pa niya kayang pigilan. Ang singsing ay manipis na at halos wala ng kinang. Ngunit para kay Marites, ito ang pinakamabigat na bagay na hawak niya sa buong buhay niya. Ito ang huling alaala ng isang pangakong matagal nang napako. Ang tanging piraso ng ginto na nag-uugnay sa kanya sa panahong hindi pa siya basahan sa paningin ng iba. Nakatayo siya sa harap ng rehas na bakal ng isang pawnshop sa dulo ng nabutas. Ang hangin ay amoy alikabok at usok ng jeep. Ngunit mas nananaig ang amoy ng kanyang sariling kahihiyan. Dahan-dahan niyang inalis ang singsing sa kanyang daliri. Nag-iwan ito ng maputlang marka sa kanyang balat. Isang patunay na matagal itong naging bahagi ng kanyang katawan. Iniabot niya ito sa matandang lalaki sa likod ng salamin. Walang imik na tinanggap ng lalaki ang alahas, sinuri gamit ang lente, at ibinagsak sa timbangan. Ang tunog ng metal na tumama sa platito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, tila kampana ng pamamaalam. 500. Walang ganang sabi ng lalaki. Napalunok si Marites. 500. Ang singsing na ito ay simbolo ng kanyang kasal, ng kanyang pagkababae. Manong, baka pwedeng taasan ng kaunti. Pangkain lang ng anak ko. 500. Take it or leave it. Putol ng lalaki, hindi man lang nag-angat ng tingin. Wala siyang pagpipilian. Tinanggap ni Marites ang gusot na papel na pera. Sa bawat segundong lumilipas, pakiramdam niya ay hinihimay ang kanyang dignidad piraso-piraso. Ang 500 piso ay kapalit ng kanyang huling dangal. Gamit ang perang yon, nakahanap sila ni Ili ng matutuluyan. Kung matatawag mang tuluyan ang isang barong-barong sa gilid ng tambakan ng basura. Ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at tarpaulin ng mga lumang eleksyon. Ang sahig ay lupa na tinakpan lang ng karton. Ang hangin ay may dalang masangsang na amoy ng nabubulok na basura. Napilit nilalabanan ng amoy ng nilulutong tuyo ng mga kapitbahay. Habang inaayos ni Marites ang karton, nahigaan ni Eli, naramdaman niya ang lungkot na bumabalot sa bata. Hindi ito nagrereklamo. Nakaupo lang si Eli sa sulok. Yakap ang tuhod, pinagmamasdan ng mga langaw na nagliliparan. Pasensya na anak, bulong ni Marites. Pinipigilan ang pagbasag ng kanyang boses. Pansamantala lang to. Kapag nakahanap si nanay ng trabaho, aalis tayo dito. Tumango lang si Eli, ngunit ang mata nito ay walang sigla.
Ang batang dati puno ng pangarap na bilhin ang pantalan ay tila tinakasan na ng pag-asa. Nang hapong iyon, habang naguhugas si Marites ng pinggan sa labas, gamit ang tubig mula sa isang timba, may lumapit na batang gusgusin, si Potpot, ang anak ng kanilang dating kapitbahay. Ate Marites, tawag ng bata, sabay abot ng isang maliit na sobrang puti. May nagpapabigay po. Kumunot ang noo ni Marites. Kanino galing? Nagkamot ng ulo si Potpot, tila nagdadalawang isip. Hindi po sinabi ang pangalan eh. Basta lalaking matangkad, laging nakasombrero. Hindi na kailangan ng pangalan. Kilala ni Marites ang paglalarawang iyon. Kilala niya ang amoy ng tabako at dagat na nakakapit sa sobre kahit hindi niya ito amuyin. Rafael. Binuksan niya ang sobre. Laman nito ay ilang libong piso. Marahil ay ang buong sahod nito sa isang buwan-buwan. Sa isang iglap, ang gutom at pagod ni Marites ay napalitan ng isang nag-aalab na puot. Paano niya nagagawang magpadala ng pera matapos niya siyang itanggi sa harap ng lahat? Ano ang tingin nito sa kanya? Pulubi na pwedeng paligayahin ng pera matapos tapakan ng puso. Ang pera ba ay pambayad sa konsensya nito? Ang sakit ng pagtataksil ay muling sumiklab, mas mainit pa sa hapon. Ibalik mo yan sa kanya, sigaw ni Marites, at sa silakbo ng damdamin, inihagis niya ang sobre sa lupa. Ang mga perang papel ay nagsabog sa maputik na daanan, tinatangay ng hangin. Sabihin mo sa kanya, hindi ko kailangan ng awa ng isang duwag, hindi ko kailangan ng pera ng isang traidor. Nagulat si Potpot at tumakbo palayo sa takot. Naiwan si Marites na humihingal. Ang dibdib ay parang sasabog sa sikip. Tinitigan niya ang mga pera sa putikan. Sayang. Sayang dahil kailangan nila yon. Pero kung tatanggapin niya yon, parang tinanggap na rin niya na tama ang ginawa ni Rafael. Na tama lang na urakan siya, ba't nababayaran siya pagkatapos? Sa di kalayuan, sa likod ng isang poste ng kuryente, nakatanaw si Rafael. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang bawat salitang binitiwan ni Marites, mga salitang parang asido na tumutunaw sa kanyang puso. Masakit, pero alam niyang deserve niya yon. Gusto niyang lumabas, lumuhod, at sabihin ang totoo. Ginagawa ko ito para sa'yo, para mahuli ko sila. Konting tiis na lang. Pero ang misyon ay nasa huling yugto na. Isang maling galaw. At pareho silang papatayin ni Ernesto. Nang pumasok na si Marites sa loob ng barong-barong, dahan-dahang lumabas si Rafael. Isa-isa, matyaga niyang pinulot ang mga perang papel na nagkalat sa putikan. Ang ilan ay basa na, ang ilan ay may mantsa ng lupa. Umupo siya sa isang tabi at gamit ang kanyang panyo, dahan-dahan niyang pinunasan at inunat ang bawat pera. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha habang hinahaplos ang papel. Tila ba ito ang mukha ni Marites na gusto niyang patahanin? Itatago niya ito, iipunin. At darating ang araw, ibibigay niya ito kay Marites hindi bilang limos, kundi bilang pundasyon ng bago nilang buhay. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro at malupit. Kinagabihan, nagising si Marites sa init. Hindi init ng panahon, kundi init na nagmumula sa katabi niyang katawan. Ellie? Hinawakan niya ang noo ng anak. Halos mapaso ang kanyang palad. Nag-aapoy sa lagnat si Ellie. Ang bata ay nanginginig. Ang mga ngipin ay nagngangalit sa ginaw kahit na basang-basa ito ng pawis. Nay, tubig. Daing ni Ellie, ang boses ay garalgal at mahina. Natataranta si Marites. Kumuha siya ng basang bimpo at pinunasan ng anak. Ngunit tila mabilis na natutuyo ang tubig sa init ng balat nito. Ang lagnat ay hindi bumababa. Nagsimulang magsalita si Eli nang walang kawawaan, deliryo. Tito Rafael, tulong. Ang bigat ng lambat. Ungol ng bata sa kanyang pagtulog. Ang pangalang iyon ay parang sampal kay Marites. Kahit sa panaginip, ang anak niya ay tumatawag sa lalaking tumalikod sa kanila. Anak, andito si nanay.
Huwag kang mag-alala, bulong ni Marites habang yakap-yakap ang nanginginig na katawan ng anak. Ang luha niya ay pumapatak sa noo ni Ili. Kailangan nila ng ospital. Ngayon din, bumangon si Marites at binuhat ang anak kahit na halos kasing bigat na ito ng kanyang sarili. Lumabas siya sa dilim. Tumakbo siya papunta sa pinakamalapit na klinik, ngunit sarado na ito. Tumakbo siya sa ospital ng bayan, ngunit sinalubong siya ng guard at nurse na humihingi ng deposit bago tanggapin ang pasyente. Ma'am, puno na po ang charity ward. Kung gusto niyo sa private room, kailangan po ng 3,000 piso para sa admission. Sabi ng nurse na tila sanay na sanay nang tumanggi sa mga mahihirap. Parang awa niyo na. Mamamatay ang anak ko. Pagmamakaawa ni Marites, isang lanyo na ako. Maglilinis ako dito kahit ano. Gamutin niyo lang siya. Pasensya na po, pulisiya ng ospital. Isinara ang pinto sa mukha niya. Muli, bumuhos ang ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa pagtangis ng isang ina. Basang-basa si Marites habang nakaupo sa gutter ng kalsada. Yakap ang anak na unti-unti nang nawawalan ng malay sa kanyang mga bisig. Ang init ng katawan ni Ili ay unti-unti nang humahalo sa lamig ng ulan. Wala siyang pera. Wala siyang matatakbuhan. Ang pride ba niya ang magiging dahilan ng pagkamatay ng anak niya? Sa gitna ng ulan, inangat ni Marites ang kanyang paningin. Sa itaas ng burol, nakatanaw ang malaking mansyon ni Don Ernesto. Ang mga ilaw nito ay nagniningning, tila isang parola sa gitna ng unos. Doon may pera. Doon may kapangyarihan. Doon may solusyon, kapalit ng kanyang sarili. Tiningnan niya si Eli. Ang hininga ng bata ay pahina na ng pahina. Pinikit ni Marites ang kanyang mga mata at kasabay ng pagdilim ng kanyang paningin ay ang pagpatay niya sa natitirang liwanag ng kanyang dignidad. Tumayo siya, buhat ang anak. Hindi siya naglakad pabalik sa barong-barong. Ang kanyang mga paa, mabibigat man at puno ng putik, ay humakbang patungo sa direksyon ng mansyon, patungo sa demonyo. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay hindi na tubig, kundi luha ng isang inang sumusuko sa tadhana para sa buhay ng kanyang anak. Ang langit ay tila nakikiramay sa pagdadalamhati ng isang inang na walan na ng lahat ng pag-asa. Ang ulan ay hindi lamang basta pumapatak, ito ay humahagupit. Bawat patak ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa balat, habang ang hangin ay umaungol na tila isang hayop na nasusugatan sa gitna ng dilim. Sa loob ng tagpi-tagping barong-barong, ang tunog ng bagyo ay mas lalong nakabibingi, sapagkat kasabay nito ang mabibigat at hirap na paghinga ni Ili. Nakaupo si Marites sa sahig na lupa na unti-unti nang nagiging putik dahil sa tumutulong bubong. Yakap-yakap niya ang kanyang anak na tila isang babasaging kristal na anumang oras ay maaring mabasag. Ang katawan ni Ili ay nag-aapoy, isang nakapapasong init na tumutunaw sa katatagan ni Marite. Ang batang dati ay puno ng sigla at pangarap ngayon ay nakapikit. Ang mga mata ay malalim at ang mga labi ay nanginginig sa deliryong dulot ng sakit. Nay, ang lamig, ang mahinang bulong ni Ili, kahit na ang balat nito ay halos umuusok sa init. Hinaplos ni Marites ang basang buhok ng anak. Ang kanyang sariling mga luha ay humalo sa pawis at ulan sa mukha ng bata. Wala na siyang magagawa, wala na siyang gamot, wala na siyang mapagbiling gamit. Ang tanging natitira sa kanya ay ang kanyang sarili, ang katawang matagal nang hinahangad ng demonyong sumira sa kanilang buhay. Kung pipiliin niyang manatiling malinis at marangal, mamamatay ang anak niya ngayong gabi. Kung pipiliin niyang iligtas ang anak, kailangan niyang talikuran ang lahat ng dati niyang pinanghahawakan, ang dangal, ang mga prinsipyo, at ang katahimikan ng kanyang loob.
Dahan-dahang inihiga ni Marites si Eli sa ibabaw ng mga karton na may patong na tuyong damit. Marahan niyang hinalikan ang noo ng bata. Isang halik na puno ng pangako at pag-asa. Maghintay ka lang anak, bulong niya, basag ang tinig. Babalik si nanay, may dadalhin akong gamot. Lalakas ka. Tumayo si Marites. Sumalungat ang bawat hibla ng kanyang katawan, nais manatili sa tabi ng anak. Ngunit ang takot na tuluyang manghina, si Eli ang nagtulak sa kanya palabas. Sa gitna ng unos, tinahak niya ang maputik na daan patungo sa bahay ni Aling Miling. Kahit minsan na siyang itaboy nito, alam ni Marites na ito na lang ang may natitirang malasakit upang silipin ang bata habang siya'y wala. Kumatok siya ng paulit-ulit sa pinto ng matanda. Hindi alintana ang lamig na dumadaloy hanggang sa kanyang mga buto. Nang bumukas ang bintana, nakita niya ang gulat sa mata ng matanda. Aling Miling! Lumuhod si Marites sa putikan. Hindi na inalintana ang kahihiyan. Parang awa niyo na po. Iwan ko lang si Eli sandali. Kahit wag niyo na pong papasukin, basta silipin niyo lang siya. Mamamatay po siya kapag walang tumingin. Walang imik na tumango ang matanda. Marahil ay tinablan din ng konsensya o awa sa itsura ng inang halos magmukhang basahan sa gitna ng bagyo. Sapat na yon para kay Marites. Tumalikod siya at hinarap ang kalsadang paahon. Sa tuktok ng burol, nakatanaw ang mansyon ni Don Ernesto. Ang mga ilaw nito ay nagniningning sa gitna ng dilim. Tila mga matang nanunuya, naghihintay sa kanyang pagsuko. Ang distansya mula sa squatter tungo sa mansyon ay hindi malayo sa metro. Ngunit para kay Marites, ito ang pinakamahabang paglalakbay ng kanyang buhay. Ito ang pagtawid mula sa liwanag patungo sa habambuhay na dilim. Habang naglalakad siya, ang putik ay kumakapit sa kanyang mga binti. Tila hinihila siya pabalik. Ang hangin ay sumasampal sa kanyang mukha. Pilit siyang itinutulak palayo. Ngunit ang imahe ni Eli na naghihingalo ang nagbibigay sa kanya ng lakas na humakbang, kahit na ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga baga. Naalala niya si Rafael, ang mga ngiti nito, ang mga pangako ng tahimik na pagtingin. Nasaan siya ngayon? Nasaan ang lalaking nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga? Wala. Ang pag-ibig ay isang kasinungalingan. Sa huli, sa bingit ng kamatayan, mag-isa lang siyang sasalag sa bagyo. Narating niya ang malaking bakal na gate ng mansyon. Ang guard na nakasilong sa guardhouse ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri at pagtataka. Anong kailangan mo dito? Oras na ng gabi. Sigaw ng guard. Halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Humawak si Marites sa malamig na rehas. Kakausapin ko si Don Ernesto. Alam niya kung bakit ako nandito. Papasukin mo ako. May pag-aalinlangan man. Tumawag ang guard sa intercom. Ilang saglit pa. Dahan-dahang bumukas ang gate. Ang tunog ng bakal na kumikis-kis ay parang tunog ng pagsasara ng pinto ng selda. Pumasok si Marites. Hindi siya naglakad sa sementadong driveway. Nanatili siya sa gilid, sa damuhan, dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat tumapak sa malinis na daanan ng mga mayayaman. Sa main door, nakatayo si Don Ernesto. May hawak itong kupita ng alak. Suot ang isang mamahaling silk robe. Tuyong-tuyo ito, mainit at komportable. Isang malupit na kontraste sa basang-basa at nanginginig na si Marites. Pasok, utos ni Ernesto. Hindi man lang nagabalang mag-alok ng tuwalya. Tumapak si Marites sa makintab na marble floor. Ang tubig mula sa kanyang damit at ang putik mula sa kanyang paa ay dumihan ng malinis na sahig, ngunit wala siyang pakialam. Ang dignidad niya ay mas marumi na kaysa sa sahig na ito. Akala ko ba matapang ka, Marites? Panunuya ni Ernesto habang umiikot sa kanya. Akala ko ba hindi nabibili ang dangal mo? Nasaan na ang tapang mo ngayon? Yumuko si Marites. Ang tubig mula sa kanyang buhok ay tumutulo sa sahig kasabay ng kanyang mga luha.
Kailangan ko ng pera, garalgal niyang sabi. Kailangan ko ng gamot para kay Ailey at ospital. Ngayon din. Humalakhak si Ernesto. Ang tawa nito ay umaalingaw-ngaw sa malawak na sala. Diretsuhan agad. Walang please, walang pagmamakaawa. Lumapit ang matanda at inangat ang baba ni Marites gamit ang isang daliri. Alam mo ang presyo, Marites. Alam mo ang gusto ko. Hindi lang katawan ang gusto ko sa'yo. Gusto kong aminin mo sa harap ko na wala kang kwentang babae, na ang pride mo ay basura, na ako ang Diyos mo ngayon. Pumikit si Marites. Ang mukha ni Eli ay muling naglaro sa isip niya. Ang init ng katawan ng bata. Ang huling hininga. Dumilat siya at tinitigan si Ernesto sa mata. Ang mga mata ni Marites ay wala ng buhay. Patay na ang babaeng lumaban sa pantalan. Ang natitira na lang ay isang inang handang maging halimaw para sa anak. Wala akong kwenta. Bigkas ni Marites, ang bawat salita ay parang paglunok ng bubog. Ang dangal ko ay walang halaga. Kayo ang masusunod. Ibigay niyo lang ang buhay ng anak ko. Ngumiti si Ernesto. Isang ngiting puno ng tagumpay. Inilapag niya ang baso ng alak. Good girl. Ngayon, maghubad ka. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Marites. Ang lamig ng aircon ay tumagos sa kanyang basang damit, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng kanyang puso. Ito na ang katapusan. Dahan-dahan, inabot niya ang butones ng kanyang lumang blusa. 1, 2. Ang bawat butones na natatanggal ay parang pagtatanggal ng kanyang pagkatao. Si Ernesto ay nakatingin lang. Ninanamnam ang sandali ng kanyang pagkapanalo. Lumapit ito. Akmang hahawakan ang balikat ni Marites upang pabilisin ang pangyayari. Ngunit sa sandaling iyon, isang kakaibang tunog ang bumasag sa ugong ng ulan at hangin. Isang matinding liwanag ang biglang tumagos sa glass window ng sala, nakabubulag at nakasisilaw. Kasunod nito ay ang isang malakas na yanig na tila lumindol sa buong mansyon. Ang bakal na gate ng mansyon sa labas ay bumagsak matapos araruhin ng isang itim na sasakyan. Hindi ito huminto doon. Ang sasakyan ay humarurot papasok sa driveway. Ang makina nito ay umuungol sa galit at dire-diretsyong tumigil sa tapat mismo ng main door. Natigilan si Ernesto. Ang kamay ay nakabitin sa ere. Napahinto si Marites. Hawak ang kanyang blusang nakabukas na. Bumukas ang pinto ng sasakyan sa gitna ng malakas na ulan. Isang pares ng leather shoes ang tumapak sa semento. Kasunod nito ay ang paglabas ng isang lalaking hindi nakasuot ng damit pang isda, kundi isang formal na kasuotan na basang-basa na rin ng ulan. Ngunit hindi ang damit ang nakakuha ng atensyon ni Marites, kundi ang mukha nito. Ang mukha na akala niya ay hinding-hindi na niya makikita. Ang mukha ng lalaking dumurog sa puso niya, pero ngayon ay puno ng isang nakakatakot na determinasyon at galit na kayang sunugin ang buong mansyon. Rafael. Ngunit may mali. Hindi ito ang Rafael na mangingisda. Ang tindig niya, ang paraan ng paghawak niya sa baril na nakasukbit sa kanyang tagiliran, at ang mga taong nakauniforme na nagsimulang bumaba mula sa iba pang sasakyan sa likuran niya. Lahat ito ay nagsisigaw ng kapangyarihan. Tumingin si Rafael kay Ernesto at pagkatapos ay dumako ang tingin kay Marites. Sa nakabukas nitong blusa, sa luha sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, nakita ni Marites ang pagguho ng mundo sa mga mata ni Rafael, ang sakit, ang pagsisisi at ang puot na para bang handa nitong patayin ang sino mang humawak sa kanya. Bitawan mo siya. Ang boses ni Rafael ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay mas malakas at mas mapanganib kaysa sa kulog ng bagyo. Subukan mong dumikit kahit isang daliri sa kanya, Ernesto, at ito na ang huling gabing makikita mo. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas nakabibingi kaysa sa bagyong humahagupit sa labas. Nakatayo si Rafael sa gitna ng marangyang sala. Ang tubig ulan ay tumutulo
mula sa kanyang mamahaling Amerikana, ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay sapat na upang patuyuin ang bawat patak nito. Hindi ito ang Rafael na kargador na laging nakayuko at sunod-sunuran. Ang lalaking nakatayo ngayon sa harap nila ay nagdadala ng awtoridad na kayang paghuhuin ang mundo ni Don Ernesto sa isang kumpas lamang ng kamay. Napaatras si Don Ernesto. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay muntik ng mahulog. Ang yabang sa mukha nito ay napalitan ng pagtataka at takot. "Sino ka?" ang nginig na tanong ni Ernesto. "Anong karapatan mong pasukin ang pamamahay ko?" "Guard! Tumawag kayo ng pulis." "Hindi na kailangan, Ernesto." Ang sagot ni Rafael. Ang boses nito ay malalim, formal, at puno ng diin. Tila bawat pantig ay isang hatol. "Dala ko na ang mga pulis." Mula sa likuran ni Rafael, nagpasukan ang mga operatiba ng NBI, nakauniforme at armado. Mabilis na pinalibutan ang buong sala. Ang mga gwardya ni Ernesto sa labas ay matagal nang napasuko. Dahan-dahang lumapit si Rafael kay Ernesto. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng kalkuladong galit. Inilabas niya mula sa bulsa ng kanyang basang coat ang isang nakatuping papel at iniharap ito sa mukha ng Don. "Ako si Attorney Rafael Cruz." Pagpapakilala niya, at sa pagbanggit ng pangalan, tila nanlaki ang mga mata ni Ernesto sa pagkakakilala. Ang pamilyang Cruz, ang angkan ng mga kilalang abogado at hukom na matagal ng kalaban ng mga sindikato sa Pantalan. At ito ang warrant of arrest mo para sa human trafficking, smuggling at bribery. Bumagsak ang baso ng alak sa sahig. Ang pulang likido ay kumalat sa puting marmol, tila dugo ng nabasag na kapangyarihan ni Ernesto. "Attorney?" Bulong ni Marites. Ang salitang yon ay parang banyaga sa kanyang pandinig. Nakatayo pa rin siya sa gilid, yakap ang sarili, ang kanyang blusa ay nakabukas pa rin ng ilang butones. Hindi niya maiproseso ang nangyayari. Ang lalaking mahal niya, ang lalaking akala niya ay kargador, nakasalo niya sa tuyo at kanin, ay isa palang agila na nagtatago sa anyo ng maya. Sinubukan pang tumakbo ni Ernesto papunta sa likurang pinto, ngunit mabilis siyang hinarang ng dalawang ahente. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marites ang takot sa mukha ng demonyo. Pinusasan ito, at ang tunog ng bakal na sumara sa pulso ni Ernesto ay musika ng katarungan. Ngunit hindi nakatingin si Rafael sa pagdakip kay Ernesto. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa isang tao. Kay Marites. Nakita niya ang panginginig ng katawan nito. Nakita niya ang kahihiyan sa mukha nito habang pilit na tinatakpan ang dibdib gamit ang basang mga palad. Ang puso ni Rafael ay parang pinipiga. Alam niyang siya ang dahilan kung bakit umabot sa ganito ang lahat. Kung kumilos lang sana siya ng mas maaga. Tinanggal ni Rafael ang kanyang coat. Dahan-dahan, tila ayaw niyang matakot ang isang ligaw na ibon. Lumapit siya kay Marites. Umatras si Marites. Ang mga mata nito ay puno ng luha at pagdududa. "Huwag kang lalapit," bulong nito. Tumigil si Rafael. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Ipinapakitang wala siyang gagawing masama. Ang sakit sa mga mata ng abogado ay bumaha, humahalo sa kanyang propesyonal na anyo. "Marites." Ang boses niya ay bumalik sa pagiging malambot. Ang boses ng Rafael na nakilala niya sa Pantalan. "Ligtas ka na. Tapos na." Hindi siya pinakinggan ni Marites. Ang nasa isip niya ay ang imahe ni Rafael sa palengke. Ang likod nitong tumalikod sa kanya. "Bakit kahit?" Ang tanong niya. Ang boses ay basag. "Bakit ngayon lang? Bakit mo ako pinabayaang ngurakan nila? Bakit mo ako iniwan?" Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, humakbang siya palapit at mabilis, ngunit magalang na ipinatong ang kanyang mainit at makapal na coat sa balikat ni Marites. Ibinutones niya ito ng mabilis upang takpan ang katawan nito mula sa tingin ng ibang mga pulis. Ang amoy ni Rafael, isang pamilyar na amoy ng dagat
na ngayon ay nahaluan ng mamahaling pabango ay bumalot kay Marites. Sa sandaling iyon, gusto sanang isandal ni Marites ang ulo niya sa dibdib nito. Gusto niyang magpahinga. Gusto niyang maniwala na ligtas na siya. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, binasag ni Ernesto ang sandali. Habang hinihila ng mga pulis palabas, huminto si Ernesto sa tapat nila. Kahit nakaposas, nakuha pa nitong ngumisi, isang ngisi na puno ng lason. Ang sweet naman, panunuya ni Ernesto. Nakatingin kay Marites. Pero huwag kang masyadong kiligin, Inday. Tanungin mo yang hero mo kung bakit ang tagal bago siya kumilos. Tumingin si Ernesto kay Rafael nang may halong pang-iinsulto. Alam mo ba, Marites, matagal na niyang hawak ang ebidensya laban sa akin. Pero kailangan niya ng drama para masigurong maikukulong ako habang buhay. Kailangan niya ng biktima na talagang kaawa-awa para lumakas ang kaso. Lumapit ang mukha ni Ernesto kay Marites. Ang bawat salita ay parang asido. Hindi ka niya iniligtas dahil mahal ka niya. Hinayaan ka niyang maghirap, gutumin ang anak mo at halos ibenta ang sarili mo. Dahil ikaw ang pain. Ginamit ka lang niyang pain para mahuli ako sa akto. Manahimik ka! Sigaw ni Rafael at akmang susugod, ngunit pinigilan siya ng mga kasamahan niya. Mabilis na inilabas si Ernesto, ngunit ang kanyang halakhak ay naiwan sa hangin, dumikit sa mga dingding ng mansyon, na tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang patak ng ulan sa labas at ang mabigat na paghinga ni Rafael. Dahan-dahang lumingon si Marites kay Rafael. Ang coat na nakabalot sa kanya ay biglang bumigat, tila gawa sa tingga. Totoo ba? Ang tanong ni Marites. Ang boses niya ay walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa kung siya ay sumisigaw. Marites, makinig ka. Humakbang si Rafael, akmang hahawakan ng kamay niya. Kailangan kong mag-ipon ng sapat na ebidensya. Kung kumilos ako agad, papatayin nila tayong lahat. Ginawa ko yon para protektahan ka. Protektahan? Mapait na tumawa si Marites habang umaatras. Ang luha ay muling umagos, pero hindi na dahil sa takot kay Ernesto, kundi sa sakit ng katotohanan. Pinanood mong gutumin ang anak ko. Pinanood mong yurakan ang pagkatao ko sa palengke. Alam mo ang totoo, pero nanahimik ka. At ngayong gabi, hinintay mo munang hubarin ko ang damit ko bago ka pumasok? Natigilan si Rafael. Wala siyang maisagot na makapag-aalis ng sakit na yon. Dahil alam niyang may katotohanan ang sinabi ni Ernesto. Naging pragmatiko siya. Naging abogado siya bago naging tao. Hindi, Marites. Hindi ganon. Tinanggal ni Marites ang coat ni Rafael mula sa kanyang balikat at binitawan ito sa sahig. Ang mahal na tela ay bumagsak sa maruming putik na dala ng kanyang mga paa. Huwag mo akong hawakan, madiin na sabi ni Marites. Ang tingin niya kay Rafael ay hindi na tingin sa isang mangingibig, kundi sa isang estranghero na mas mapanganib pa kay Ernesto. Ang akala ko, kakampi kita, pero pare-pareho lang kayo. Ang tingin niyo sa aming mahihirap ay mga piyesa lang sa laro ninyong mayayaman. Tumalikod si Marites at naglakad palabas sa ulan. Wala siyang payong, wala siyang coat. Basang-basa at nilalamig, ngunit mas pipiliin niyang harapin ang bagyo ng mag-isa kaysa manatili sa piling ng isang bayaning huwad. Naiwan si Rafael na nakatayo, nakatingin sa babaeng mahal niya, napapalayo sa dilim, habang ang tagumpay ng kanyang misyon ay naging abo sa kanyang bibig. Nahuli niya ang kalaban, pero sa proseso, nawala sa kanya ang nag-iisang bagay na nagbibigay saysay sa kanyang laban. Ang amoy ng ospital ay pinaghalong alkohol at matapang na panlinis, isang amoy na para kay Marites ay kasing kahulugan ng takot at pag-asa. Sa loob ng pribadong kwarto na tila isang hotels sa ganda at lamig, ang tanging naririnig ay ang mainip na tunog ng cardiac monitor na nakakabit sa maliit na dibdib ni Eli. Ang bawat linyang gumuguhit sa screen
ay patunay na buhay pa ang kanyang anak, na nalagpasan nito ang bingit ng kamatayan noong nakaraang gabi. Nakaupo si Marites sa gilid ng kama, hawak ang kamay ni Eli na ngayon ay may nakatusok na dextrose. Namamaga pa rin ang mga mata ni Marites, hindi dahil sa puyat, kundi dahil sa bigat ng mga revelasyong dumagan sa kanya. Ligtas na si Eli, nasa maayos na silang kalagayan. Ang gastos ay sagot lahat ng foundation, isang formal na salita para sa bulsa ni Rafael. Ngunit ang kaginhawaang pisikal ay hindi sapat upang gamutin ang pagdurugo ng kanyang puso. Bumukas ang pinto. Nang dahan-dahan, hindi na kailangan lumingon ni Marites upang malaman kung sino ang pumasok. Ang pamilyar na presensya nito, ang bigat ng hangin kapag nandyan siya, ay sapat na. Pumasok si Rafael. Wala na ang suot nitong basang Amerikana kagabi. Nakasuot ito ngayon ng simpleng t-shirt at maong, ngunit ang pagod sa mukha nito ay hindi maitatago. Ang kanyang mga mata ay mapula at ang kanyang balikat ay nakabagsak. Tila pasan niya ang bigat ng buong Maynila. Dala niya ang isang supot ng prutas at pagkain. Kumain ka muna. Ang mahinang bungad ni Rafael habang inilalapag ang supot sa mesa. Hindi ka pa kumakain simula kagabi. Hindi sumagot si Marites. Nanatili ang kanyang tingin sa mukha ng natutulog na anak. Marites? Tawag ulit ni Rafael. Mas malambot ngayon. Kinausap ko na ang doktor. Stable na si Eli, pero kailangan pa niyang obserbahan ng ilang araw dahil sa dengue at pneumonia. Huwag kang mag-alala sa bill. Ako na ang bahala sa lahat. Dahan-dahang binitawan ni Marites ang kamay ni Eli at tumayo. Hinarap niya si Rafael. Ang distansya sa pagitan nila ay ilang hakbang lang, ngunit pakiramdam ay milya-milya ang layo. Salamat! Malamig na sagot ni Marites. Pero huwag mong isipin na mabibili ng pera mo ang katahimikan ko o ang pagpapatawad ko. Napayuko si Rafael. Alam ko, hindi ako nandito para humingi ng tawad dahil alam kong hindi sapat ang salita. Nandito ako para ipaliwanag kung bakit ko nagawa yon. Para sa ebidensya? Mapait na putol ni Marites. Para mahuli ang malaking isda? Ilang beses ko na yang narinig, attorney. Makinig ka naman, please. Humakbang si Rafael palapit. Ang desperasyon ay gumuguhit sa kanyang boses. Ernesto is not just a smuggler. Pumatay siya ng tao. Ang pamilya ko. Ang tatay ko. Isa siya sa mga biktima ng sindikato nila noon. Ibinigay ko ang 6 na taon ng buhay ko. Nagpanggap akong mahirap. Nagtiis ako sa amoy ng lansa para lang makapasok sa mundo nila. Isang maling galaw, Marites, at mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Mawawala ang hustisya para sa tatay ko. Tinitigan siya ni Marites. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Rafael. Nakita niya ang sakit ng isang anak na naghahanap ng katarungan. Naiintindihan niya yon bilang isang ina. Pero ang pag-intindi ay hindi laging nagbubunga ng pagtanggap. Naiintindihan ko ang hustisya, Rafael. Sagot ni Marites. Ang boses ay nanginginig sa pinipigil na emosyon. Pero ang hindi ko matanggap ay ang paraan mo. Sabi mo, nagmamanman ka. Ibig sabihin, noong mga gabing wala kaming makain, nakikita mo kami? Noong mga panahong dinuduraan ako ng mga tao sa palengke, nanonood ka lang? Tumango si Rafael. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Oo, at bawat sandali na yon, parang pinapatay ako. Gusto kitang lapitan. Gusto kong suntukin silang lahat. Pero kapag lumabas ako sa role ko, madadamay kayo. Papatayin ka ni Ernesto kapag nalaman niyang mahalaga ka sa akin. Pero muntik na rin naman kaming mamatay. Tumaas ang boses ni Marites, ngunit agad niyang pinahina nang gumalaw si Eli sa kama. Lumapit siya kay Rafael, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Alam mo ba kung anong pakiramdam noong gabing yon sa mansyon? Noong tinatanggal ko ang butones ng damit ko? Alam mo ba kung ano ang namatay sa loob ko nung mga oras na yon? Ang tiwala ko sa sarili ko, Rafael.
Ang paniniwala ko na may halaga ako at habang nangyayari yon, ikaw, hinihintay mo lang ang tamang tiyempo. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Marites, ngunit mabilis niya itong binawi. You played God with our lives. Sumbat ni Marites, ginamit mo kami bilang pain. At kahit sabihin mong para sa kabutihan yon, hindi maalis noon ang katotohanan na sa mga oras na kailangan kita, pinili mong maging abogado kaysa maging tao. Mahal kita, Marites. Bulong ni Rafael. Ang boses ay basag na basag. Maniniwala ka man o hindi, ginawa ko ang lahat para sa'yo. Kung mahal mo ako, hindi mo ako hahayaang magmakaawa sa demonyo. Tinalikuran siya ni Marites at bumalik sa tabi ni Eli. Umalis ka na. Bayad ka na sa ospital. Wala na tayong utang sa isa't isa. Nanatili si Rafael na nakatayo ng ilang sandali, nakatingin sa likod ng babaeng mahal niya. Gusto niyang magmakaawa, lumuhod, yumakap. Pero alam niyang wala siyang karapatan. Ang sugat na nilikha ng kanyang proteksyon ay masyadong malalim at sariwa. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Ang pagsara ng pinto ay parang paghatol sa kanyang sarili. Lumipas ang mga oras. Ang gabi ay lumalim. Hindi makatulog si Marites. Ang mga salita ni Rafael ay paulit-ulit na umiikot sa isip niya. Papatayin ka ni Ernesto kapag nalaman niyang mahalaga ka sa akin. May bahagi sa kanya ang nakakaintindi, ang bahaging praktikal. Pero ang puso niya ay nananatiling duguan. Bandang 3:00 ng madaling araw, nauhaw si Marites. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto para kumuha ng tubig sa water dispenser sa hallway. Pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Sa labas, sa hindi komportableng metal na upuan ng waiting area. Nandoon si Rafael. Hindi ito umuwi. Nakatulog ito habang nakaupo. Ang ulo ay nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip, tila nilalamig. Ngunit ang pumukaw sa atensyon ni Marites ay ang bagay na mahigpit na hawak ng kamay nito. Isang mumurahing laruan, ang plastic na action figure na matagal nang hinihiling ni Eli sa palengke. Pero hindi mabili ni Marites. Nakabalot pa ito sa simpleng papel. Pinagmasdan ni Marites ang natutulog na mukha ni Rafael. Nawala ang tapang at angas ng isang makapangyarihang abogado. Ang nakikita niya lang ay isang lalaking pagod, nag-iisa at nagbabantay sa labas ng pinto kahit na ipinagtabuyan na. Sa kauna-unahang pagkakataon, simula noong insidente, naramdaman ni Marites ang paglambot ng kanyang puso. Isang munting kirot ng awa at aminin man niya o hindi, pagmamahal. Gusto sana niyang kumuha ng kumot para ipatong dito. Pero natakot siya na baka magising ito at isipin na pinatawad na niya ito. Akmang babalik na sana si Marites sa loob. Nang biglang tumunog ang emergency alarm mula sa kwarto ni Eli. Ang matinis na tunog ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Nagising si Rafael sa gulat at sabay silang tumakbo papasok sa kwarto. Naabutan nilang nagkakagulo ang mga nurse. Si Eli ay nangingisay, may dugo na lumalabas sa ilong at gilagid nito. Anong nangyayari sa anak ko? Sigaw ni Marites. Ang panik ay sumakal sa kanya. Bumagsak ang platelet count niya. Sigaw ng doktor habang inaasikaso ang bata. Nagkaroon ng internal bleeding. Kailangan natin ng blood transfusion ngayon din. Kunin niyo ang dugo ko. Sigaw ni Marites, iniaabot ang braso. Umiling ang nurse habang tinitingnan ang chart. Type A kayo, Mrs. Type O negative ang pasyente. Rare blood type ito. Check the blood bank. Utos ni Rafael, ang boses ng awtoridad ay bumalik. Tumawag na po kami sa Red Cross at sa ibang ospital, attorney. Sagot ng nurse na namumutla na rin. Ubos na ang supply dahil sa dami ng biktima ng bagyo kahapon. Walang available na type O negative sa buong lungsod. Nanlumo si Marites. Napaupo siya sa sahig. Tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, ang gutom, ang kahihiyan, ang bagyo. Ngayon pa ba mawawala si Eli
Kung kailan akala niya ay ligtas na sila. Diyos ko, wag naman po ang anak ko. Hagulgol ni Marites. Kunin niyo na lahat. Wag lang siya. Tiningnan ni Rafael ang mag-ina. Tiningnan niya si Eli na unti-unti nang namumutla. Ang buhay ay tila nauubos kasabay ng pagpatak ng bawat segundo. Ang dugo ni Rafael ay type O negative. Alam niya ang protocol. Kagagaling lang niya sa puyat at stress at delikado para sa kanya ang magbigay ng dugo nang walang sapat na pahinga at kain. Pero nang makita niya ang mga mata ni Marites, mga matang puno ng takot na mawalan ng nag-iisang rason para mabuhay, alam niya na wala siyang ibang pagpipilian. Ito na ang pagkakataon para hindi lang siya manood. Ito na ang pagkakataon para dumugo siya para sa kanila. Hinubad ni Rafael ang kanyang relo at niluwagan ng manggas ng kanyang damit. Doc, matatag na sabi ni Rafael habang lumalapit sa kama. Type O negative ako. Kunin niyo ang dugo ko. Lahat ng kailangan niya, kunin niyo. Tumingala si Marites. Ang luha ay tumigil sa pag-agos dahil sa gulat. Nakita niya si Rafael, hindi bilang abogado, hindi bilang espiya, kundi bilang isang lalaking handang ibigay ang sarili niyang buhay para dugtungan ang buhay ng anak niya. Rafael, bulong ni Marites, huwag kang mag-alala. Ngumiti si Rafael ng mapait, isang nangiting puno ng lungkot at pagmamahal. Nangako ako sa'yo, diba? Ligtas na kayo at tutuparin ko yon kahit anong mangyari. Inabot ni Rafael ang kanyang braso sa nurse habang ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Marites. Naghihintay, umaasa at nagmamahal sa kabila ng lahat. Ang oras sa loob ng kwarto ng ospital ay gumapang na parang pagong. Bawat segundo ay tila isang bato na dahan-dahang gumugulong. Nakaupo si Marites sa tabi ng kama ni Eli at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi siya nakatingin sa kanyang anak. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa isang direksyon, kay Rafael. Nakita niya ang kanyang dugo na dahan-dahang dumadaloy mula sa braso ni Rafael, dumadaan sa transparent na tubo at papunta sa maliit na katawan ni Eli. Ang bawat pulso ng bag ay tila pulso ng puso ni Rafael na nagbibigay buhay sa kanyang anak. Ang dugo ni Rafael, ang dugo ng lalaking nagdulot sa kanya ng matinding sakit, ang siyang nagliligtas ngayon sa kanyang nag-iisang yaman. Nakasandal si Rafael sa upuan, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang noo ay pinamumutawi ng pawis. Ngunit hindi siya bumitiw sa tingin kay Marites. Sa mga mata niya, walang pagrereklamo, walang pagmamalaki, tanging pagmamahal at pagsisisi. Ang imahe ni Rafael na tumalikod sa kanya sa palengke ay humalo sa imahe ni Rafael na naglalayag sa ilalim ng ulan para dalhin si Eli sa klinik. Ang Rafael na tila gumamit sa kanya bilang pain ay humalo sa Rafael na ngayon ay handang ibigay ang kanyang dugo, ang kanyang buhay para sa anak niya. Ang galit ni Marites ay hindi pa tuluyang nawawala, ngunit nabahira na ito ng isang matinding pagpapasalamat at awa. Makalipas ang ilang araw, gumaling si Eli. Ang dating maputlang balat ng bata ay nagbalik sa dati nitong kulay, at ang mga mata nito ay muling nagningning ng sigla. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas ng ospital, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Dinala ng 2 ahente ng NBO si Aling Glo. Nakaposas ito, ang kanyang damit ay gusot-gusot at ang kanyang mukha ay namamaga sa iyak. Sa sandaling makita niya si Marites, lumuhod ito. Kahit pa pinipigilan ng mga ahente. Marites, Mare, patawarin mo ako. Hikbi ni Aling Glo. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Nagkamali ako. Nabulag ako sa pera ni Ernesto. Pinagsisisihan ko ang lahat, Mare. Patawarin mo ako. Napakunot ang noo ni Rafael. Naghihintay siya ng tugon mula kay Marites. Marahil ay galit o panunumbat. Ngunit tinitigan lamang ni Marites si Aling Glo.
Ang kanyang mga mata ay walang galit, ngunit wala ring awa. May pag-intindi lamang. Alam kong mahirap ang buhay, Glo. Mahinang sabi ni Marites. Ang boses ay kalmado. Alam kong madaling mabulag sa pera. Hindi ko kayang kalimutan ang ginawa mo, hindi mo maniwala. Pero pinapatawad kita. Nagulat si Aling Glo. Nagulat din si Rafael. Pinapatawad kita, ulit ni Marites. Hindi dahil sa karapat-dapat kang patawarin, Glo, kundi dahil ayoko nang magdala ng bigat sa puso ko. Ayoko nang magtanim ng galit. Ang anak ko ang nagturo sa akin na ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa paghihiganti. Ipinapasa Diyos ko na lang ang lahat sa'yo. Yumuko si Aling Glo patuloy sa pag-iyak. Dinala siya ng mga ahente. Ang katahimikan sa kwarto ay dumagan. Tiningnan ni Marites si Rafael. Hindi ako ang Diyos para husgahan siya, sabi niya. Naranasan ko rin ang gutom. Naiintindihan ko ang desperasyon, pero hindi ko ginawa ang ginawa niya. Lumipas ang ilang araw at tuluyan ng pinayagan si Eli na umuwi. Ngunit hindi sila bumalik sa dati nilang barong-barong. Dinala sila ni Rafael sa isang maliit ngunit malinis na bahay sa isang ligtas na komunidad, malayo sa mga usisero at tsismis. Lahat ay inasikaso niya, mula sa pagkain hanggang sa gamit para sa bahay. Walang hinihinging kapalit. Isang hapon, inanyayahan ni Rafael si Marites sa dalampasigan ng nabutas kung saan unang nagsimula ang lahat. Naglakad sila sa buhangin. Ang tunog ng alon ay nagbibigay ng payapang musika sa kanilang paglalakbay. Marites, simula ni Rafael, ang kanyang boses ay mahina, tila naghahanap ng tamang salita. Gusto kong magsimula tayo sa malinis na pahina. Hindi bilang Attorney Rafael Cruz at Marites Delgado na naging biktima, kundi bilang Rafael at Marites, bilang 2 taong nagkaroon ng sugat pero gustong maghilom. Tumingin si Marites sa dagat. Ang hangin ay humaplos sa kanyang mukha. Masyadong malalim ang sugat, Rafael. Alam ko, sagot ni Rafael. Huminto siya at hinarap si Marites. At ako ang may gawa nun. Walang araw na hindi ako nagsisisi sa mga pinagdadaanan mo. Bawat oras na nanonood ako mula sa dilim, bawat oras na naririnig ko ang panunumbat mo, bawat oras na nakikita kong nasasaktan si Ellie, parang may tinutusok na karayom sa puso ko. Lumapit si Rafael, ngunit hindi niya hinawakan si Marites. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakasuksok sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Tama ang sinabi mo, patuloy ni Rafael. Naging abogado ako bago ako naging tao. Naging misyon ng lahat. Pero hindi ko inasahang mahuhulog ako ng ganito sa'yo. At noong dumating ang puntong kailangan kong pumili. Ang protektahan kayo, kahit nakapalit ay ang galit nyo sa akin, o ang iligtas kayo ng panandalian at ipahamak kayo ng tuluyan. Hindi ako nagdalawang isip. Huminga siya ng malalim. Ginawa ko yon, Marites. Hindi dahil sa misyon ko. Ginawa ko yon dahil mahal kita. Mahal ko kayo. At hindi ko kakayanin na mawala ka o si Ellie. Pinagmasdan ni Marites si Rafael. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang pagmamayabang o ang panunumbat. Nakita niya ang isang lalaking wasak din sa loob, naghahanap ng pangunawa. Mahirap maniwala, Rafael. Bulong ni Marites, ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Napagod akong maniwala, napagod akong umasa. Hindi kita pipilitin, sagot ni Rafael. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi para ayusin ang nakaraan, dahil hindi na yon mababago, kundi para bumuo ng bago. Isang kinabukasan na walang halong panloloko. Isang kinabukasan na ipapakita ko sa iyo araw-araw na ang pagmamahal ko ay totoo. At hindi ko na kailanman hahayaang masaktan ka pa. Sa sandaling iyon, ang araw ay nagsimulang lumubog sa kanluran. Ang mga kulay nito ay nagkulay dalandan sa kalangitan, sumasalamin sa dagat. Dahan-dahang inilabas ni Rafael ang kanyang kamay mula sa bulsa. May hawak siyang isang bagay.
Isang simpleng singsing na gawa sa dahon at damo, pinagtagpi-tagpi ng may pag-iingat. Hindi ito kumikinang, walang halaga sa material na bagay. Ngunit ang kahulugan nito ay mas mabigat pa sa pinakamahal na brilyante. Lumuhod si Rafael sa buhangin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Marites. Hindi ko pa kayang bilhin ang singsing na ginto. At hindi ko na kayang bilhin ang singsing na dati mong isinangla. Pero kaya kong ibigay sa iyo ang sarili ko. Sabi ni Rafael, ang boses ay puno ng pag-asa at pangako. Isang bagong simula. Isang pangakong walang halong lihim, walang halong pagpapanggap. Simple lang. Parang ito. Ikaw at ako. At si Eli. Magtatayo tayo ng sarili nating pamilya. Isang pamilya na ang pundasyon ay hindi pera, kundi tiwala, pagmamahal, at pagpapatawad. Itinaas niya ang singsing ng damo. Hindi ko pa naibabalik ang lahat ng nawala sa iyo, Marites. Hindi ko pa naibabalik ang dangal mo na inagaw nila. Pero sana tanggapin mo ito. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Marites Delgado, will you start again with me? Tiningnan ni Marites ang singsing. Ang mga kamay ni Rafael ay nanginginig, naghihintay ng kanyang sagot. Ang kanyang puso ay gumuguhit-guhit sa pagitan ng nakaraang sakit at ng bagong pag-asa. May natitira pa bang pag-ibig sa puso niya para sa lalaking ito? O puro galit at pait na lang? Hindi niya alam. Ang tanging alam niya ay ang lamig ng hangin na humahaplos sa kanyang pisngi at ang init ng pag-asa na muling nagsisimulang sumiklab sa kanyang dibdib. Lumipas ang 1 taon at ang hangin sa nabutas ay tila nagbago ng ihip. Kung dati ay amoy lansa, takot, at pag-aalinlangan ang bumabalot sa bawat sulok ng pantalan, ngayon ay may dala na itong amoy ng pag-asa at bagong simula. Ang mga bangkang dati ay pag-aari ng iisang makapangyarihang tao ay unti-unti nang napapasakamay ng mga kooperatiba ng maliliit na mangingisda. Wala na ang mga matang mapanghusga, wala na ang mga bulungang puno ng lason. Ang natira na lamang ay ang ingay ng pagtutulungan at ang tawanan ng mga bata na malayang nakakapaglaro sa dalampasigan. Sa loob ng isang maliit na silid-aralan na dating bodega ng mga sirang lambat, nakatayo si Marites sa harap ng pisara. Hawak niya ang isang piraso ng heso, ang kanyang kamay ay matatag at puno ng kumpiyansa, malayo sa nanginginig na kamay ng babaeng minsan nang yumuko sa harap ng kahihiyan. Nakaupo sa kanyang harapan ang mahigit 20 bata, mga anak ng mga mangingisda at kargador na hindi kayang pumasok sa mamahaling paaralan. Nakatingin sila kay Marites hindi bilang isang magnanakaw o basahan, kundi bilang isang pangalawang ina na nagbibigay sa kanila ng liwanag. Tandaan niyo, ang malumanay na sabi ni Marites habang isinusulat ang salitang dangal sa pisara. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa bulsa. Hindi ito nasusukat sa ganda ng damit o sa dami ng laruan. Ang tunay na yaman ay nasa loob nyo. Ito ang kakayahan niyong gumawa ng tama kahit walang nakatingin at ang tapang na tumayo muli kahit ilang beses kayong itulak ng mundo padapa. Tumango ang mga bata. Sa likod ng klase, bumukas ang pinto at pumasok ang isang batang lalaki na may suot na plansadong uniforme at medalya sa leeg. "Nay," tawag ni Eli. Napangiti si Marites. Ang anak niya, na dati ay maputla at sakitin, ngayon ay masigla at malusog na. Tumakbo si Eli palapit at nagmano, bago ipinakita ang hawak nitong card. "Top isa po ulit ako, Nay." Pagmamalaki ni Eli. Sabi ni teacher, pwede daw akong maging engineer balang araw para maayos ko ang mga bahay dito sa atin. Niyakap ni Marites ang anak ng mahigpit. Ang bawat tagumpay ni Eli ay isang patunay na tama ang naging desisyon niyang lumaban at mabuhay. Ang mga sugat ng nakaraan ay nag-iwan ng peklat, oo. Pero ang mga peklat na yon ay naging marka na lamang ng kanilang katatagan. Mula sa labas, dumating ang isang lalaking may dalang mga supot ng tinapay
at juice para sa mga estudyante. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong at ang kanyang mga sapatos ay may bahid ng buhangin. Kung titingnan sa malayo, aakalain mong isa lamang siyang simpleng volunteer. Mahirap paniwalaan na ang lalaking ito ay isa sa pinakamagagaling na abogado sa Maynila. Si Rafael. Nagkatinginan sila ni Marites. Sa loob ng 1 taon, tinupad ni Rafael ang kanyang pangako. Hindi naging madali ang lahat. Hindi nawala ang sakit sa isang iglap. May mga gabi noong mga unang buwan na umiiyak pa rin si Marites dahil sa trauma ng nangyari sa mansyon. May mga araw na tinataboy niya si Rafael dahil bumabalik ang duda. Pero sa bawat pagtaboy niya, nanatili si Rafael. Hindi ito umalis. Matiyaga itong naghintay, nagpaliwanag, at nagparamdam na handa itong gugulin ang buong buhay nito para lang makuha ulit ang tiwala niya. Lumapit si Rafael at hinalikan ng noo ni Marites, isang halik na puno ng respeto at pagmamahal. "Tapos na ba ang klase, ma'am?" Nakangiting tanong ni Rafael. "Tapos na po, attorney," biro ni Marites. Bagamat ang tawag na yon ay wala ng halong pait, kundi lambing na lamang. Nang makauwi na ang mga bata, naglakad-lakad silang tatlo sa tabi ng seawall. Ang araw ay palubog na. Kinukulayan ng ginto at lila ang kalangitan. Ang dagat ay payapa. Ang mga alon ay marahang humahalik sa pampang. Tila humihingi ng tawad sa mga unos na idinulot nito noon. Tumakbo si Eli sa unahan para magpalipad ng saranggola. Habang sina Marites at Rafael ay naiwan sa likuran, magkatabing naglalakad, ang kanilang mga balikat ay paminsan-minsang nagdidikit. "Masaya ka ba?" biglang tanong ni Rafael. Huminto ito at humarap sa kanya. Ang hangin ay nilalaro ang buhok nito at ang mga mata nito ay sumasalamin sa kulay ng paglubog ng araw. Tumingin si Marites sa paligid. Sa payapang dagat, sa masayang anak, sa lalaking nasa harap niya na tinanggap ang lahat ng kanyang basag na piraso at tinulungan siyang buuin ulit ito. Noong una, panimula ni Marites, ang boses ay seryoso at malalim. "Akala ko, hindi na ako sasaya. Akala ko, ang mga tulad kong nadungisan na ay wala ng karapatang mangarap. Pero, tinuruan mo ako, Rafael. Tinuruan mo ako na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa'yo, kundi para sa sarili mo. Para lumaya ka." Hinawakan ni Marites ang kamay ni Rafael. Ang mga palad nila ay magkasya, tila 2 piraso ng puzzle na itinadhana para sa isa't isa. Masaya ako," dugtong ni Marites, at isang luha ng kaligayahan ang tumakas sa kanyang mata. "Dahil nahanap ko na ulit ang sarili ko, at nahanap ko ang taong handang samahan ako sa kahit anong bagyo." Pinisil ni Rafael ang kamay niya at dahan-dahang inilapit sa kanyang labi upang halikan ito. "Ikaw ang pahinga ko, Marites. Ikaw ang tahanan ko." Sa daliri ni Marites, suot niya ang isang simpleng gintong singsing. Hindi ito kasing laki ng mga alahas na ipinangako ni Ernesto at hindi rin ito kasing bigat ng kadena ng nakaraan. Ito ay manipis, makinis at tapat. Tulad ng pagmamahal na iniaalay ni Rafael. Binili ito ni Rafael hindi bilang kabayaran sa singsing na isinangla niya noon para sa gamot ni Eli, kundi bilang simbolo ng isang bagong panata na hinding-hindi na muling mag-iisa si Marites sa anumang laban at hinding-hindi na muling magiging kapalit ng kanyang dignidad ang kanyang kaligtasan. "Nay, Tito Raf, tara na, luto na yung sinangag." Sigaw ni Eli mula sa malayo. Kumakaway habang bitbit ang saranggola na ngayon ay nakababa na. Nagkatinginan sina Marites at Rafael at sabay na natawa. Ang tawa nila ay sumabay sa ihip ng hangin, magaan at walang halong pangamba. "Tara na," yaya ni Rafael. "Tara na," sagot ni Marites. Sabay silang naglakad palapit kay Eli. Nang maabutan nila ang bata, binuhat ito ni Rafael sa kanyang balikat
habang nakaakbay naman ang isa niyang kamay sa baywang ni Marites. Ang anino nilang tatlo ay humaba sa buhanginan, nagsama-sama at naging isa sa ilalim ng papalubog na araw. Sa likuran nila, ang dagat ng nabutas ay patuloy sa pag-alon. Ang mga alon na minsan nang nagdala ng takot at panganib ay siya na ngayong naghuhugas sa kanilang mga paa, nagbubura sa mga bakas ng madilim na kahapon. Napagtanto ni Marites na ang buhay ay parang dagat. Hindi mo mapipigilan ang pagdating ng mga bagyo at dambuhalang alon. May mga pagkakataong lulunurin ka nito, babasagin at dadalhin sa ilalim. Ngunit hanggat meron kang dangal na nagsisilbing angkla at pag-ibig na nagsisilbing layag, palagi at palaging kang makakaahon. Ang gabi ay dumating, ngunit sa pagkakataong ito, hindi natakot ang dala ng dilim. Dahil sa puso ni Marites, sa wakas, sumikat na ang tunay na umaga. At dito nagtatapos ang kwento ni Marites at Rafael, isang kwentong nagpapaalala sa atin na gaano man kadilim ang gabi at gaano man kalakas ang bagyo, laging may umagang darating para sa mga pusong marunong maghintay at magpatawad. Sa bawat isa sa inyo na matiyagang nakinig mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandali, taos puso akong nagpapasalamat. Ang inyong panahon at pakikinig ay isang regalong pinahahalagahan ko ng lubos. Aaminin ko sa inyo, hindi naging madali ang paghabi sa kwentong ito. Habang isinusulat ko ang tagpo kung saan lumusong si Marites sa gitna ng bagyo, basang-basa at nanginginig, habang yakap ang may sakit na si Ellie, hindi ko rin napigilang lumuha. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ng isang ina na handang isuko ang lahat, pati na ang kanyang dangal. Masiguro lang na mabubuhay ang kanyang anak. Alam kong marami sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig, ang nakadama na rin ng ganitong uri ng sakripisyo. Ang kwentong ito ay hango sa tapang ng bawat Pilipinang lumalaban ng tahimik para sa kanilang pamilya. Nais kong baunin ninyo ang mensahe na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng katapangan. Tulad ng dagat na humuhugas sa pampang, ang pagmamahal ang tanging lunas na makakapagpalambot sa matitigas na puso at makakapaghilom sa malalalim na sugat. Bago tayo maghiwalay, may isang tanong na gumugulo sa isipan ko at gusto kong hingin ang inyong opinyon. Kung kayo ang nasa katayuan ni Marites, mapapatawad niyo pa ba si Rafael matapos niyang ilihim ang totoo at hayaan kayong mahirapan para sa kanyang misyon? O para sa inyo, sadyang hindi na maibabalik ang tiwala kapag ito ay nasira na? I-comment niyo naman sa ibaba ang inyong saloobin dahil gustong-gusto kong basahin ang nilalaman ng inyong mga puso. Kung naantig ang inyong damdamin ng kwentong ito, sana ay huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapatid o nanay na nangangailangan ng kaunting pag-asa at inspirasyon. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Hanggang sa muli nating kwentuhan, ito ang lihim sa likod ng ulan.